Magandang araw sa inyong lahat mga kagulong, mga kakuryente at siyempre ang mga dakilang marites ng pandaigdigang ekonomiya. Nandito na naman tayo para sa isa na namang episode na puno ng revelasyon, kontribusyon at baka kaunting tensyon. Ito ang Balitang China. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang makina ng Honda. Noong ika-12 ng Abril, naglabas ng isang exclusive report ang Toyo Keizai ng Japan na nagpagulat sa lahat. Ang Honda, ang itinuturing na pangalawang pinakamalaking automaker sa Japan, ay nagpasya na raw na isara ang dalawa sa kanilang mga higanting factory ng gasoline vehicle sa China, partikular sa Guangzhou at Wuhan. Bakit? Dahil daw sa matinding poor sales o matamlay na bentahan sa merkado ng China. Ang balitang ito ay parang wildfire na kumalat sa social media at sa mga automotive forums. Isipin ninyo, ang plano ng Honda ay isali sa shutdown na ito ang kanilang mga joint ventures sa GAC Group at Dongfeng Motor Group. Ang planta ng GAC Honda sa Honggu District ng Guangzhou ay inaasahang hihinto na sa produksyon ng permanente pagdating ng Hulyo ngayong taon. Samantala, ang planta naman ng Dongfeng Honda sa Wuhan ay nakatakdang magsara sa taong 2027. Ang epekto nito, mula sa 1.2 milyong sasakyan na kapasidad ng Honda kada taon sa China, babagsak na lang ito sa 720,000. Halos 50% ang bawas. Katumbas ito ng pagputol sa kalahati ng iyong katawan dahil lang sa sumasakit ang iyong kalingkingan. Siyempre, ang GAC Honda nag-respond agad para hindi magmukhang kawawa. Sabi nila, hindi naman ito tuluyang pagsasara, upgrade lang ito ng mga lumang production lines para maging mas efficient. Ang Dongfeng Honda naman, sabi nila, normal lang ang operations namin, walang planong magsara. Pero alam nyo naman ang media, may timeline na, may figures na. Sa paningin ng merkado, ito na ang huling hininga ng Honda sa gasoline business sa China. Nakakalungkot isipin na ang Hampu Factory ng JEC Honda na nagsimula pa noong 1998 ay magsasara na. Halos 30 taon silang naging hari sa Guangzhou. Gumagawa ng mga klasikong modelo gaya ng Accord, Jazz at Odyssey. Ngayon, kakalas na sila sa pintuan. Maraming mga may-ari ng Honda sa social media gaya ng Douyin ang naglabas ng kanilang saloobin. May mga nag-comment pa na, umiiyak ako. Ito na ba talaga ang katapusan ng panahon ng gasolina? Ang iba naman, napariminis sa mga panahong kailangan mo pang pumila at magbayad ng extra para lang makabili ng Accord o CR-V. Pero alam nyo, sa kabila ng lungkot, ang mas nangingibabaw sa comment section ay ang pangamba. Sabi ng iba, masamang balita ito, isa na namang dayuhan ang umalis. Siguradong tataas ang presyo ng mga domestic cars natin at kahit gaano pa kaganda ang Honda, hindi na talaga sila makasabay sa mga bagong electric cars. Ang nakakabahala pa, may mga nagsabi na kapag umalis na lahat ng foreign brands, maiiwan tayong hawak sa leeg ng mga domestic junk na overpriced. May isang user pa na bumanat ng hindi naman sa nag-fail ang Honda, kundi dahil ang buong era ng gasolina ay sinasakal na ng EV revolution ng China. Ang pagsasara ng factory na ito ay hindi lang basta adjustment ng isang kumpanya. Ito ay refleksyon ng mabilis na pag-alis ng mga joint venture gasoline cars sa China. Ang taya ng ilan, 7,000 at 800 trabaho ang mawawala sa Honda at kung isasama ang mga satellite plants na umaasa sa kanila, aabot sa 20,000 manggagawa ang mawawala ng hanapbuhay. Sabi tuloy ng mga concerned citizens, kung aalis lahat ng foreign companies, saan pa tayo makakahanap ng mga factory na maayos magtrato sa mga worker? Isipin ninyo, dati ay may 6 na production plants ang Honda sa China. Noong 2020, naabot nila ang record-breaking na 1.6 milyong sales. Sikat na sikat ang Accord, Civic at CR-V. Ang motto pa nga noon ay once a Honda, always a Honda. Pero mabilis na kumupas ang ningning na iyon. Simula 2021, tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng sales dahil sa mga EV. Noong 2025, ang kabuuang sales ng Honda sa China ay bumagsak sa mahigit 600,000 units na lang, isang 24.3% na drop kumpara noong 2020. 1,000,000 unit ang nawala. At sa unang quarter ng 2026, lalo pang lumubog ang sales, bumagsak ng 22.4% year-on-year. Noong Marso lang, 34.34% ang itinalagang bagsak.
ang utilization rate ng mga factory nila ay wala pang 50%. Kaya ang pagsasara ay hindi na choice, kundi isang inevitable na tadhana. Ang totoo niyan, hindi ito ang unang senyales ng pag-atras ng Honda. Noong July 2024 pa lang, nag-announce na sila ng bawas kapasidad. Ang diskarte ng Honda ngayon ay hindi na optimization, kundi strategic retreat. Sa madaling salita, sibatan na bago pa maubos. Ang pag-alis ng Honda sa China ay hindi lang dahil natalo sila sa patas na laban, parang pakiramdam ay isa itong precision strike na orchestrated ng gobyerno. Sa likod nito ay isang trahedya sa automotive industry ng China. Tingnan natin ang mga nakakakilabot na numero. Noong 2020, hawak ng mga Japanese cars ang 23% ng merkado sa China. Pagdating ng Marso 2026, bumagsak ito sa ibaba ng 10%. Ang dating Japanese Big Three na Toyota, Honda at Nissan, pinagsama-sama na silang nakabenta lang ng 3 milyong units noong 2025. Samantala, ang BYD lang lampas 3.6 million units na ang nabenta, isang kumpanya lang. Tinalo na ang tatlong higante ng Japan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang Toyota na lang ang kumakapit dahil sa kanilang hybrid technology. Pero ang Honda, na kilala sa kanilang Earth Dreams engine technology, ang unang naging major casualty sa digmaang ito. At ang pinaka-ironic dito, ang pag-angat ng mga domestic brands ay hindi sinalubong ng palakpakan kundi ng takot mula sa mga consumers. Sabi nga nila, huwag kayong umalis. Pag umalis kayo, ibebenta sa amin ng mga domestic brands na ito ang mga electric cars sa halagang 600,000 yuan. Sa sandaling mawala ang Ford at iba pang joint ventures, magbabayad na raw tayo ng pagkamahal-mahal para sa mga domestic waste. Ang reality ngayon sa China, ang masamang pera ay pinapalayas ang mabuting pera. Ang core value ng Honda ay ang kanilang makina, transmission at chassis, mga dekada ng reliability. Pero ngayon, binago na ang kahulugan ng value. Hindi na mahalaga kung matibay ang makina mo, ang mahalaga ngayon ay kung gaano kalaki ang screen sa loob ng kotse, kung may voice control ka ba o kung kaya bang magkaraoke ng sasakyan mo. Sa bagong standard na ito, kahit gaano pa ka-efficient ang Earth Dreams engine mo, wala itong laban sa isang screen na pwedeng gamitin pang scroll sa Douyin. Kahit gaano pa kaganda ang chassis tuning mo, tatalunin ka pa rin ng boses na nagsasabing, "Hello Honda." Ang mga dating bentahe ng Honda ay naging mukhang antigong gamit na lang na hindi na uso. Ang masakit pa rito, ang naging glory ng Honda ang kanilang globally synchronized research and development, high standard supply chains, at maayos na pasahod sa empleyado ang siya ring naging tali sa kanilang leeg. Samantala, ang mga EV company sa China ay dinala ang cost control sa extreme na level. Ginamit nila ang mga localized supply chains na minsan ay hindi iniintindi ang kalidad, binilisan ang R&D na parang nagluluto lang ng instant noodles at ang exploitation sa mga workers. Dahil dito, nagawa nilang minahin ang merkado sa presyong kahit ang Honda ay hindi kayang tapatan. Sinubukan ng Honda lumaban, naglabas sila ng limited edition na Jazz sa halagang mahigit 60,000 yuan. Sold out agad! Pero sa huli, kinansela rin nila dahil wala silang kinikita. Ito ang malupit na katotohanan sa automotive market ng China. Pag hindi ka nag-cut ng presyo, finish ka na. Pag nag-cut ka naman ng presyo, ubos ang profit mo, kaya fail pa rin. Ang tagumpay ng mga Chinese EV companies ay mukhang makintab sa labas, puro papuri para sa light of domestic goods. Pero ang kabilang dako nito ay ang extreme internal competition o ang tinatawag nilang involution na nagpapahirap sa lahat ng automakers. Ayon sa data noong 2025, tumaas ang sales ng 6.7% pero ang total retail sales value ay bumagsak ng 1.5%. Nawala ang halos 80 bilyong yen. Sa nakalipas na mga taon, nakuha ng domestic brands ang 70% ng merkado pero ang presyo ng sasakyan ay bumagsak ng husto noong 2025. Isang 7.5% na decline. Nawala lahat ng tinaas ng presyo sa nakalipas na 3 taon. Sabi nga ng Secretary General ng China Passenger Car Association, dahil ito sa price war at sa pag-collapse ng presyo ng mga luxury gasoline vehicles. Pero ang totoo, ang ugat nito ay ang matinding saksakan sa presyo. At ang nakakatakot, kahit may panawagan ang regulator na itigil ang internal competition, lalo lang itong lumalala. Ang mga suppliers ay nagsusumbong na, ang mga leading automakers ay lalo pang pinipiga ang supply chain para lang makatipid. Kung ang pagkawala ng retail sales ay nakakahiya, ang pagbagsak naman ng profit margin ay ang ebidensya ng pagdurugo sa likod ng mga eksena.
Noong 2025, ang profit margin ng automobile industry sa China ay bumagsak sa 4.1%, ang pinakamababa sa loob ng 5 taon. Mas mababa pa ito sa National Industrial Average na 5.9%. Ibig sabihin, ang paggawa ng kotse ngayon sa China ay mas maliit pa ang kita kaysa sa mga ordinaryong industriya. Ang false prosperity na ito ay hinihila ang buong industriya pababa. Ang mga automakers, sa kagustuhang makuha ang market share, ay isinasakripisyo ang profit habang mas marami silang nabebenta, lalo silang nalulugi. Ang mga suppliers naman, dahil sa piga ng presyo ay hindi na makapag-invest sa research and development. Ang mga dealers naman, lugi na rin dahil sa dami ng inventory at bagsak na presyo. Pag ang bawat bahagi ng industry chain ay dumurugo, gaano katibay ang sinasabi nilang paglago? Kapag walang kumikita, paano tayo magkakaroon ng tunay na technological innovation at maayos na customer service? Kaya naman, ang internal competition na ito ay hindi lang pumatay sa 80 bilyong yuan na revenue, kundi dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng industriya. At dahil sa desperasyon na makabenta, lumabas ang mga pathological iteration myth. Para lang magkaroon ng selling point, naglalagay sila ng refrigerator, karaoke, malalaking TV, at pati in-car toilet sa loob ng sasakyan. Mukhang maganda para sa consumer, pero trap pala. Dahil sa bilis ng paglabas ng mga bagong models, mabilis ding naluluma o nagiging obsolete ang mga nabili mong kotse. Mahirap na itong ipagawa at sobrang bilis bumagsak ng resale value. Ang mga pseudo-innovations gaya ng hidden door handles at full touchscreens ay isinasakripisyo ang safety at convenience. Nakalimutan na yata nila na ang core value ng isang sasakyan ay safety, reliability, at long-lasting companionship. Ngayon, ang focus ay hindi na how to build a good car, kundi how to sell a car. Ang mga consumers, unti-unti nang nakikita yung mga issue sa kanilang biniling domestic cars. Isang halimbawa ay ang insidente sa Li Auto Battery Pack. Isang car owner sa Hangzhou ang bumili ng bagong electric vehicle sa halagang mahigit 200,000 yuan. Pagkatapos lang ng isang buwan, nabali ang plastic buckle sa battery pack shell nang madaanan niya ang isang floor tile sa parking lot. Ang sabi ng dealership at manufacturer, hindi pwedeng palitan lang ang buckle dahil integrated ito sa battery pack. Kailangan daw palitan ang buong battery pack sa halagang 130,000 yuan. Halos kalahati ng presyo ng kotse para lang sa isang plastic buckle. Ang insurance company na pailing na lang at idineklara itong total loss. Galit na galit ang mga netizens. Sabi nila, ang buckle ay halagang 80 yuan lang pero gusto nyo palitan ang buong battery pack para sa 130,000 yuan? Hindi ba scam ito? Ang ganitong gawain ay hindi lang aksaya sa resources, kundi nagpapataas din ng insurance premiums na sa huli ay ang mga car owners din ang magbabayad. At hindi lang ito isolated incident. May mga car owners din na nag-post na pagkatapos nilang bayaran ang loan sa kotse. Nakatanggap sila ng notice na ang binili lang pala nila ay ang katawan ng kotse at ang battery ay pag-aari pa rin ng manufacturer. Kung hindi sila magbabayad ng lease para sa battery, ilalak ang sasakyan nila remotely. Ang akala ng mga consumers ay nakamura sila, pero ang mga manufacturers ay may nakahanda ng mga trap para sa repair, service subscriptions at battery locks. Sabi nga ng isang user, kapag umalis na lahat ng joint ventures, ipapapalit na nila sa inyo ang buong kotse kahit tornilyo lang ang nawala. Ang pag-alis ng Honda ay bahagi lang ng malawakang collective retreat ng mga foreign enterprises mula sa China. Sa nakalipas na mga taon, mula tech hanggang retail, mula sasakyan hanggang law firms, napakaraming multinational companies ang nag-adjust o tuluyan ng umalis. Ang mga Japanese companies ang pinakabugbog. Ang Mitsubishi ay nakatakdang magsara sa 2025. Ang Suzuki umalis na noong 2018 at lumipat sa India. Ang Mazda at Subaru naman ay hirap na ring huminga sa gilid. Maging ang mga technology giants ay hindi nakaligtas. Ang Samsung, na dating hari ng Android, ay isinara na ang kanilang mga factory ng mobile phone, TV at computer. Ang IBM ay isinara na ang kanilang R&D departments. Ang mga pangalang gaya ng Google, Yahoo, LinkedIn, Amazon at Blizzard ay nagiging bahagi na lang ng kasaysayan sa China. Ang World Factory ay unti-unti nang nawawalan ng pundasyon. Ang Apple at Dell ay naglilipat na ng production line sa Vietnam, India at dito sa Pilipinas. Ang Nike at Adidas ay lumilipat na sa Southeast Asia. Maging ang Panasonic at Sony ay umaatras na rin.
Maging ang finance, law at consulting industries na dati ay akala natin ay immune sa politika ay nararamdaman na ang lamig mula sa Vanguard hanggang sa Gallup. Ang pag-alis na ito ay senyales ng soft decoupling sa pagitan ng China at ng global business system. Kung ang pag-alis ng mga kumpanya ay personal na desisyon, ang capital flow o ang daloy ng pera ang pinakamalupit na hurado para sa hinaharap ng merkado. At ang mga numero rito ay talagang nakakapangilabot. Noong 2021, ang Foreign Direct Investment o FDI sa China ay umabot sa record high na $344 billion. Pero noong 2023, bumagsak ito sa $33 billion, isang 80% na drop. Noong 2024, lalo itong lumiit sa $4.5 billion, ang pinakamababa simula pa noong 1991. Noong taon ding iyon, nakakita ang China ng capital outflow na $173 billion, ang pinakamalaking capital flight sa kasaysayan simula noong 1990. Ang mga dayuhang investors ay hinihila ang kanilang pera palabas at maging ang mga Chinese investors ay inililipat ang kanilang kapital sa ibang bansa. Sa taong 2025, ang inaasahang foreign investment ay nasa 130 million RMB na lang. Oo, RMB, hindi dollars. Katumbas lang ito ng $19 million. Isang kakarampot na halaga para sa isang dambuhalang ekonomiya. Huwag nating isisi lahat sa geopolitics. Ang tunay na nagpapalaya sa kapital ay ang mga internal na pagbabago sa merkado. Una, ang distorted at extreme internal competition. Kapag ang kompetisyon ay hindi na tungkol sa kalidad at innovation kundi sa price war na pumapatay sa kita, ang mga rational investors ay pipiliing umalis. Pangalawa, ang kawalan ng kasiguraduhan, ang malabong regulations, ang mapanakal na data laws, at ang mga hindi inaasahang policy risks. Dagdag pa rito ang mahinang consumption, ang banta ng deflation, ang pagtaas ng unemployment, at ang pagkawala ng demographic dividend. Bakit ayaw na nila sa atin? Ang simpleng tanong na ito ay tumatama sa puso ng isyu. Ang kapital, ang pinakamatapat na botante sa mundo. Hindi ito nagsisinungaling. Kapag sabay-sabay silang naglakad palayo, iyon na ang pinakadirekta at pinakamalupit na hatol sa kinabukasan ng isang merkado. Kaya mga kabalitang China, hanggang dito muna ang ating kwentuhan. Abangan ang susunod nating pagtalakay sa mga isyong ganito kalalim. Tandaan, sa mundo ng negosyo, ang tapat na makina ay minsan tinatalo ng makulay na screen. Pero ang tunay na halaga ay laging nasa tiwala at stability. Hanggang sa muli!